my beloved Boss Mike Cervera. Nakakatakot na bagong pinapakalat ng mga DDS, PBBM pinatalsik na daw ng mga sundalo. Hala. Ibang klase talaga itong mga DDS mag-isip, mga kababayan. Ang dami nilang fake news, oh. Oh, lalong-lalo na ho itong mukhang ito, mga kababayan ko. Yan, oh. Ito, oh. Yan, oh. Yan. Ano po? Tingnan nyo naman itsura na ito, mga kababayan. Hindi naman siya pagano, no? Sana naman ho, kayong mga DDS, pag kayo ng lait, siguraduhin yung kayo'y may sigit. Di ba, JJ? Buti na lang, nandito si JJ. Oo. Kayong mga DDS, pakinggan nyo itong sasabihin ko. Bago kayo manglait, siguraduhin yung kayo'y mas higit. Tingnan nyo, mga kababayan, ang pagmumuka. Oo. Para bang tumanda na bigla. Yung pinagamot ni Manong Bongbong kung kailan, mga kababayan, siya'y dumalaw sa isang lugar, dyan po sa may mga nabiktima ng bagyo at lindol, may nakita ho, no? Yung po bang may bingot, ano po? Pinagamot, ano po? Pinagamot ni Manong Bongbong. Parang biglang lumaking bigla, ano? Di ba? Parang biglang lumaki, oh. Yes, siya, oh. At nakalimutan niya yun na yata, mga kababayan. Oo. Na minsan, oo. Hindi niya malaman kung siya niya isusubo ang kutsara niya. Hindi nga alam, mga kababayan, kung patihaya, patalikod o paharap. Oh, di ba, mga kababayan? Siya dami ng butas ng bunganga niya. Ay, nako, mga kababayan ko. Alam niyo, sa totoo lang, siya lahat ng kritiko ni Manong Bongbong, dito lang ako hindi naaasar. In fairness naman, siya lahat ng kritiko ni Manong Bongbong, siya totoo lang, dito ako hindi naaasar. Natatawa ako, mga kababayan, kasi hindi ko minsan maintindihan yung sinasabi niya. Hindi ko maintindihan eh. Ikaw, Bongbong! Ikaw, Bongbong! Ang pogi ko, ha? Minsan eh. Ano ba? Ano? Kailangan ulitin nyo para maunawaan. Ano? Bang klase to. So, mga kababayan ko, hindi lang naman yan. No? Meron pa yan isa eh. Ito pa, oh. Yan, oh, mga kababayan ko. Paano naman, sinisisi niya si Manong Bongbong kasi nga nawala yung, ano niya, yung FB page niya. Nawala ho eh. Sinisisi niya tuloy si Manong Bongbong kasi daw sinuportahan niya. Sa kakasuporta niya kaya nagalit. Dahil daw, mga kababayan, oo, siguro na-report o meron siyang violation, di ba? Kawawa naman, ano? Kawawa naman. Hindi na nga maintindihan kung ano yung sinasabi niyan. Na-report pa yung kanyang page. Siguro, iba yung pagkakaintindi ng Facebook. Di ba? Iba siguro yung pagkakaintindi ni Facebook sa sinasabi niya. Baka akala niya merong sinasabing malaswa. Kaya sabi ni Facebook, lagi ka na lang nagsasalita ng hindi maganda. Pero baka naman hindi. Hindi lang maintindihan yung sinasabi niya. Di ba? Baka hindi lang maintindihan yung sinasabi nito. Itong basher ni Pangulo. Kaya nawala ho yung Facebook niya. Ngayon sinisisi si Pangulo. O baka naman puro fake news yung mga binabanggit mo sa page mo. Kaya yan, tinanggal ka ni Facebook. Ano, mga kababayan? Ay, mag-like na kayo bago tayo mag-umpisa, mga kababayan. No? Panghimagas pa lang yan. Sa mga nandito, mag-1,000 na tayo. Mag-like na kayo. So yan, mga kababayan ko, no? Ito hong basher ni Pangulo, sinisisi si Manong Bongbong sa pagkawala ng Facebook page niya. Lahat na lang pwede, no? Kung lahat na lang pwedeng isisi kay Pangulo, isisisi nila. Oy, nako, ewan ko sa inyo. Bakit ganyan kayo?
Hindi na kayo nadadala. Ha? Ito pa mga kababayan ko, nakakatakot. Ang bagong pinapakalat ng mga DDS, ano yan, Boss Mike? PBBM, pinatalsik na daw ng mga sundalo. Ito yun. Os puwersahang pinabababa sa pwesto. Halaka! Ano kaya mga kababayan ko ito? Shoutout po sa inyong lahat. Medyo nagtitipid lang po tayo sa boses. Oo, hanggang katapusan lang po ito. Huwag kayong mag-alala. Jinko, pakibate. Solidad ko na nan, Ai Chang. Oo, yung ating mga bisita naman, ha? Mga kababayan ko, eto na, pakinggan ninyo. Nakakatakot to, ha? Pangulong Marcos, persang pinababa sa pwesto, halaka! Nabalitaan nyo ba to? Nabalitaan nyo ba ito? Hindi ko pa po nababalitaan. Pangulong Marcos puwersahang pinabababa sa pwesto. Hala ka! Alamin natin kung totoo sa fact or fake. Ayan, mga kababayan, dapat lagi kayong nanonood sa mga ganito. Titignan natin kung fact or fake. Alam nyo naman, yung ating mga katunggali dyan, pati katunggali ni Manong Bongbong, mahilig magpakalat ng peke, kumuha ng peking testigo, peking pirma, peking ambush, at peking buhok niya. Lahat pineke, mga kababayan. Oo. Ewan ko, siguro takot sa injection. Kaya yung mukha hindi niya mapeke. Ito na. Bakit? Ano nangyari dyan? Masasabi ng karamihan sa ating mga kababayan na magulo pa rin ang political landscape ng ating bansa dahil sa kaliwat ka ng issue na kinakaharap ng ating bayan. Nakalo. Usapin man ito sa anomalya sa flood control projects, Nako. sa pondo ng bansa o sa korupsyon, tila lahat ito ay ibinabato sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, kumakalat online ng ilang mga post na nagsasabing sa pilitang pinapaalis sa Malacanang ang Pangulo dahil sa mga katiwaliang nasisiwalat. Doon naman po tayo sa binibintang. Yung mga DDS lang gumagawa niyan. Wala namang iba. Hindi po tayo. Marami mga Pilipino na sumusuporta pa rin kay Manong Bongbong. Siya nga po ang nagbulalas niyan. Sa tagal ng panahon na nangyayari dyan sa gobyerno ng mga nakarang administrasyon, di po ba? Matagal na nangyayari yan eh. Ang tanong, totoo ba ito o peke na naman? Alamin dito sa fact or fake. Alamin natin kung totoo o hindi. Taas ng rating ni Manong Bongbong, paano naman pabababain sa pwesto yan? Mataas yung rating ni Manong Bongbong, baka akala nyo, ha? Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ. Fact or fake. Kaya mga kababayan, para ito kay Hilda Blanco at sa kanyang jowa na si Danny Navarro. Shoutout sa inyo. Sana'y huwag kayong maghiwalay bukas, tuloy. Isang video sa YouTube na inupload noong Oktubre 18 ang nag-aangkin na pinatalsik umano ng mga opisyal ng militar si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang. Grabe mga kababayan, ang kanilang mga panakot na ngayon pinatalsik na daw po si Pangulong Bongbong Marcos ng mga militar. Alam nyo talaga ito mga kababayan, mga fake news ng mga DDS, pinapaabot kasi sa mga malayong lugar. Yung po bang mga kababayan wala ng panahon para mag-check kung pack or check? Di ba? Mga kababayan, wala ng panahon para mag-check kung pack ba or fake. Di ba? Dahilan para si Vice Presidente o si Vice President Sara Duterte ang umano'y pumalit sa pwesto dahil sa umano'y hindi pagkakaunawaan sa mga pulisya ng administrasyon. Agraraman! Putik na yan, pinapalabas na daw ng DDS na nakaupo na raw si Sara sa Malacanang. Grabe naman ito mga kababayan ko. Talagang itong mga DDS, agraraman kayo mo tunay. Masyado naman kayong, alam niyo yun, sabik na sabik. Masyado kayong, alam yan, ano ibig sabihin nun mga kababayan? Hindi pa man nangyayari, ginagawa na nila ng makatotohanan na kunyari, si Sara na nakaupo sa Malacanang.
Sobra. Makikita sa nasabing thumbnail ng video, sina Marcos at Duterte na tila nagsisigawan. Kalakip ang text na nagsasabing VP Sara officially nag-take over. PBBM. Kita niyo mga kababayan ko? VP Sara nag-take over na daw ng Malacanang. Grabe mangarap, ano, ay tiyang ano. Grabe mangarap ang mga DDS, atat na atat. Sa amin sa Ilocos, ang tawag dyan, agraraman. Agraraman daunay. Putik na, nalipasan na yata ng mga gutom itong mga DDS, ano? Naboy ng mga general sa palasyo. Ala ka! PBBM, sabi PBBM, itinaboy na raw ng mga general sa palasyo. Ala ka. VP Sara officially nag-take over. PBBM, tinaboy ng mga general sa palasyo. Ala ka, grabe! Ibang klase sila gumawa ng sarili nilang bangungot, sabi ni Soledad Cunanan. Para bang itong mga kababayan, kulang na lang. Oo, magbigti na yung mga yan. Yung bang hindi na nila alam kung paano pababagsakin si Pangulo, kaya ang ginawa nila, makatotohanan na lang sa isipan. Isipan ng mga tanga lang. Yung bang paniwalain nila yung sarili, na ang Pangulo'y wala na, sa Malacanang at ang pumalit ay isang luka-luka at lukulukong kagaya nila. Yan po. Oo, yan po yung kanilang ginagawa. Walang ya talaga itong kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Oo, kahit hindi pa nangyayari, ginagawa na nila sa kanilang isipan na totoo na to, eto na talaga ang nangyayari. Hindi, no? 5, no? Ano, Boss Mike, ano masasabi mo doon siya pag-attend ni PBBM sa summit habang tinatawag siya, nasa big screen yung video ni Digong totoo ba? Peke yun! Yan ang sinasabi ko eh. Peke ho yun. Yung tinatawag, yung pangalan ni Digong ay yung nakaraang panahon pa ni Digong na siya yung dumalo na hindi naman siya pinapansin doon. Oo hindi yun. Hindi totoo yun. Talakayin natin yan sa susunod. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 15,000 views, 1,000 likes at mahigit 100 komento ang nakuha ng naturang video. Grabe naman yun, nakakuha ng ganong karami. Grabe talaga, kaya ginaganahan ng mga tangat bobo ng mga content creator, vlogger ni Digong eh. Kahit ano na lang content, oo, kahit peke, basta, DDS, kakagatin. Hindi na mag-iisip, hindi na sila mag-iisip, nilalike pa nila eh. Ngunit ng aming siyasatin ng naturang claim at video, nakumpirma naming nananatiling nakaupo si PBBM sa pwesto. Wala rin mga... Patay! Chinek daw nila, nakaupo pa rin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto bilang Pangulo. Paano yan? Kaya mga kababayan, huwag na kayong magtaka. Napapaniwala nila na si Digong nakauwi na. Meron pa ngang nagsabi yung daw nakakulong doon ay kamukha na lang daw ni Digong. Hayop na yung mga kababayan. Sabi ng mga DDS, wala na si Digong na nakalaya na sa totoo. Lumaya na po siya. Ang nakakulong doon, kamukha na lang ni Digong yon. Hindi yun yung totoong si Digong. Ganon sila mag-isip. Ibang klase mga kababayan. Para bang sila'y dinala ng spaceship, dinala mga kababayan sa kabilang dimension ng kaharian. Diba? Antindi, no? Ganun sila mag-isip, antindi. Hello. Opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa Presidential Communications Office o PCO, pati na rin sa iba pang mga lehitimong news outlet na nagpapatunay na si PBBM ay nagbitiw o sapilitang pinalis ng militar mula sa palasyo. Kita nyo mga kababayan ko, talagang kalat na kalat nila yan mga kababayan na si Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbitiw na daw nila, pinagtabuyan ng mga sundalo at si Sara na daw po ang nanumpa na siya daw ang bagong presidente ng Pilipinas. Kininayo amin na. Grabe kayo. Hindi na kayo nahiya mga DDS kayo. Hindi ba kayo nahiya sa mga ginagawa nyong yan?
Basta fake news, mga kababayan ko. DDS lang ang eksperto dyan. Diba? DDS ang eksperto. Malupit eh. Sina Pangulong Marcos at VP Duterte ay nananatili sa kani-kanilang mga posisyon. Walang anumang ebidensyang ipinakita ang nasabing video na si VP Duterte ay umupo bilang Pangulo. Sa halip, pinagsama lamang nito ang isang panayam kay Duterte sa isang tree planting event at mga kuha mula sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform noong October 15. Nako, grabe mga kababayan, oh. Chinap-chap ho na video. Pero wala ho matibay na magpapatotoo na itong si Pangulo ay pinalayas na ng mga sundalo. Wala ring magpapatotoo na si Saray nanumpa na ng ganire. Ako'y nanunumpa na ako na ang mamumuno sa imperno at ng mental. Oh. Grabe, no? Bakit lalong nagiging tanga? Oh, yun na nga, almapukan, ewan ko ba? Nagpapakatanga mga DDS, ewan ko ba? Hindi ko rin alam kung bakit nila pinaniniwalaan yung ganyang mga balita ng mga vlogger nila. Hindi ba nila alam mga kababayan yung salitang guni-guni? Sabi nga ni Alicia Duran, guni-guni. Mga kababayan, maaaring nagiging totoo na yung guni-guni nila para sa kanila lang. Naunawaan ninyo? Ganun yung mga loko-loko at mga luka-luka. Meron po silang mga nakikita na para sa kanila ay katotohanan. Pero sa atin, hindi natin nakikita yan. Meron po silang naririnig kumakausap na hindi natin naririnig at hindi rin natin nakikita. Pero sa kanila, totoong yan. Ganun ano? Tingnan nyo si Sarah mga kababayan ko, ilalayo pa ba natin? Kaya nga sabi ko sa inyo, si Sarah magiging presidente ng mga loko-loko at si Raulo at luka-luka at mga mga nasa, nako, ewan ko na. Ewan ko na lang, Sarah, ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Yung mga ginagawa nyo talaga sa mga Pilipino, hindi na kayo naaawa. Alam nyo nang mahihina ulo ng mga DDS, lalo nyo pang niluluto. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na ang kampo ni Sara Duterte at ni Digong ay mapanlinlang sa isipan ng mga Pilipino. Mapaglaro, mapaglaro sa damdamin ng mahihinang Pilipino. Our beloved Boss Mike Cervera.